Magandang araw mga kapwa-siyentista. Welcome sa BTS or ang Behind the Science podcast, kung saan kakausapin natin ang mga siyentista para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang kanilang mga behind the science or behind the scenes stories mula sa kung paano nila naisipan gawin yung kanilang research hanggang sa pag-publish nito. So ngayong araw ay meron tayong very special guest. She is a senior science research specialist sa NOAA Center UP Resilience Institute, kung saan ang primary focus niya lies in the hazard assessment and ground deformation monitoring. Nagsimula ang kanyang career sa Project NOAA noong 2014 at merong maiksing stint in a mining company near her hometown in Surigao City, kung saan gumawa siya ng geotechnical work. Tapos bumalik siya sa UP Resilience Institute noong 2021 during the pandemic. With over 9 years of experience as a geologist, she specializes in geohazards as a GIS and remote sensing specialist. So in addition to professional endeavors, recently natapos din niya ang kanyang Masters of Science in Geology sa National Institute of Geological Sciences, UP Diliman. So without any further ado, let's all welcome Miss Jolly Joy Sulapas. Magandang gabi po. Hi, Keith. Thank you for having me. Ayun. So, araw. Kumusta naman po kayo ngayong araw? Ayos naman. Kakabalik ka lang ng work. Oh, pasensya. Ayan. So, very busy ang ating mga siyentista. As we all know, kahit weekend, no, nagtatrabaho tayo. Ayan. Okay, sige. Para i-start off yung ating discussion, balikan muna natin yung kabataan mo, Miss Jolly. So let's go to your, let's revisit your younger self. Kailan mo na-realize na gusto mong mag-work sa science sector? Only by the time na nag-work na ako sa science sector. Kasi hindi ko alam na pwede pala yun. Like, nung bata ako, it was either become a doctor or an engineer. Kasi yun yung mas kilalang professions. Yun yung mas familiar ko na professions, at least from where I came from. So, being a scientist as a career, never ko siya na-consider kahit nung nasa college na. Alam ko may para engineering course ako na nilagay sa UPCAT, pero sa BS Math ako napunta. So, first 2 years of college nasa math ako. Pero parang gusto ko ma-expose yung sarili ko sa ibang subjects. Parang gusto kong mas diverse na topic. So parang hindi enough yung GE courses that time. Tapos parang nakita ko yung curriculum ng geology. May bio, physics, chem. Tapos parang, ay, perfect. So yun, nag-shift out ako. Tapos, ayun, nung nasa geology ako, mas lumawak na yung perspective ko. Tapos, working as a researcher, na-realize ko na parang, ay, okay pala to. Parang, kasi I love academic work. I'm doing research na undergrad. So, parang, pwede palang maging work yung ganito. So, yun na. Parang naisipkan ko, okay din pala to. So, from math na puro numbers to geology na, to put it valid bluntly, to put it bluntly, puro fieldwork, diba? Yes, yun din. Parang nature lover, ganun. Ma-expose ka outside. So, since from math to geology, gaano kalayo yung dalawa? I mean, how was your adjustment towards geology? Hindi naman masyado. Kasi nung nasa math ako, meron din naman akong physics. Noon, sa mga GE So may mga NatSci, may statistics. Tapos parang, na-relate ko lang din. Hindi naman ganun kalaki yung difference. Nung time ko kasi sa math noon, parang umabot na ako sa theory, logic, hindi na masyadong computation. So parang, okay na ako dun sa mga nakuha kong courses. Iba naman. Okay. Pero I loved math.
Actually, medyo related nga din yung napuntahan mong field ng geology which is Yes. GIS Dami ring tapos computation. oo. Oo. Pero ayun, kwentuhan mo naman kami, Miss Jolly, kung paano mo napili yung GIS and yung geohazards as your specialization, kumbaga. Naalala ko during the time I graduated. Nasabi mo parang sabay tayo graduate. Tama ba? Yeah, 2014. Parang, oo, nung time na yun, naalala ko less yung employment opportunities sa mga industries. Alam mo yung parang may boom and bust cycle sa mining. Tapos parang nasa bust cycle that time. Hindi lang mining parang ibang industries din. Basta alam ko wala masyadong employment opportunities. Tapos na-consider ko maging researcher that time within NIGS lang din. So naging part ako ng research lab. Tapos luckily may opening sa Project NOAA. Mga 1 year pa lang ata sila doon sa NIGS that time. Yun, I joined them tapos became part of the landslide hazard team. And then, doon na nag-start. The rest is history. So, doon ko actually natutunan mag-GIS and remote sensing. Nung undergrad, wala masyado. Nung, on the job na. Oo. So, before GIS, parang medyo hindi mo pa rin sure, kumbaga, yung... Alam ko, kasi kumuha ako ng graduate courses nung undergrad pala. Kasi shifting nga ako sa marami akong free na units. Kumuha ako ng geothermal resources. Tapos alam ko gusto ko mag-geothermal that time. Parang renewable energy, gano'n. Sa private. Tapos parang, pero kahit yun yung, kahit gano'n, parang gusto ko sa research and development na parang department ng mga companies. Parang gano'n. Nasa research talaga lagi. So parang why not research within the institute? So, ayan. So, one of the products, no, ng stint mo sa UPRI is this paper na pag-uusapan natin today. Tama ba? Yes. Ayan. So, your paper is entitled Ground Subsidence in the Major Philippine Metropolitan Cities from 2014 to 2020. So, Miss Jolly, can you explain your paper in one sentence? Filipino na lang para mas maka-reach out sa iba na. So, sinukat namin gaano kabilis ang galaw ng lupa mula 2014 to 2020 sa ilang metropolitan areas or cities sa Pilipinas gamit ang images or data galing sa satellite. At natukoy namin ang mga lugar na nakakaranas ng ground subsidence or paglubog ng lupa. Tapos, sinubukan din namin alamin ang mga posibleng nagdulot nito na pwedeng natural na proseso lamang o kaya idulot ng activities ng tao. Ganun. So, very very timely kasi habagat season, kitang-kita naman natin yung effect ng konting ulan lang, baha na sa ilang parte dito sa Maynila. Yeah. So, in your research, ano yung nag-udyok sa inyo para tignan tong ground subsidence? Dati pa actually, may mga previous projects na initiatives yung ilang members ng team or ng Project NOAA sa pag-aaral ng subsidence sa Manila. Actually, may mga previously published papers na characterizing movement in Manila using the same method din yung INSAR, remote sensing method na ginamit namin. So what we wanted is to update those deformation data kung anong meron. So ito yung case for Greater Manila area. Kasi yung usually yung mga publications na ganito for a specific time period. So gusto namin mag-update. So ngayon, 2014 onwards. Then naisip namin, why not also look at other cities? So cities kasi ito yung may high population density, mas malaki yung impact, tsaka mas relevant sa mga tao. Tsaka dahil vulnerable talaga sila ang mga cities sa subsidence. So in addition to Manila, and for the first time, we characterized ground movement for Cebu, Davao,
Iloilo and Legazpi using INSAR. So we wanted to determine the pattern of deformation and the rates of movement. Then vinalidate namin to using GPS or GNSS data. So by movement, Miss Jolly, clarify mo lang kasi hindi lang ba siya pababa? Pwede rin ba siyang lateral? So kaya nung method na up-down tsaka east-west. Oh. Okay. So may horizontal din. So ground subsidence lahat 'yon basically. More on ground deformation tapos yung down portion, yung down component lang yung titignan mo for subsidence. Okay. So for Greater Manila area, since andito tayo, ano yung mga nakita nyo na trend or meron bang like average rate ng pagbaba ng lupa dito sa Manila? At least mga 50 millimeter per year sa buong Metro Manila. So that's 5 centimeters per year yung movement. And then yung maximum naman nakita namin outside Metro Manila actually. So it's in Bulacan province sa munisipyo ng Giginto, Bulacan Municipality, tsaka Balagtas. And then trinay naming alamin kung ano yung dahilan ng mga... So ang nangyari, meron ka kasing magkakaroon ka ng up-down na map. So yun yung na-form nasa paper. And then nakita namin na may mga areas na medyo circular to elliptical na shape na deformation na pababa. So yun, in-identify namin. So binilugan namin. So ito zones A, B, C, D hanggang H. And then yung sa Manila nga, we have ino-open ko yung paper. Ang dami kasi. So, yun. So, A, nandun sa Kalumpit, then Giginto, meron sa Marilao and Bocaue, meron sa eastern side, papuntang Rizal, so Marikina City and Taguig, then southwards, doon sa Rosario, and Dasmariñas City, then malapit sa Laguna de Bay, so yung Binyan City and Santa Rosa, Laguna. So, extended pala siya, like kasama din yung nearby provinces ng Manila. Yes. So, Greater Manila area includes Metro Manila and yung surrounding provinces ng Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna. Oh, okay. So, yun pala yung Greater Manila area. So, pag Metro Manila, as in like in NCR lang? Yung NCR, yes. Okay. Okay. So, may natutunan tayong bago. Iba-iba yung tawag GMMA, Greater Metro Manila, Greater Manila area, pero pare-pareha lang din. So with this type of project, like nakaka-cascade ba siya towards the LGUs, like for hazard preparation siguro? Purposes? Ito yung goal ng UP Resilience Institute din. So, na ma-share sa mga LGUs yung data and yung findings namin. So, nung pagka-publish, may mga nag-reach out na actually. So, from Legazpi, from Iloilo. So, hiningi nila yung data and yung paper mismo. So, yun yung goal din sana na maging aware or ma-recognize ng LGU na may problem din ng subsidence. Besides yung mga usual hazards, di ba, na flooding, landslide, storm surge. Kasi parang ang nangyayari with the changing of climate, di ba? Climate change. Pinaligtad ko. Pero tama naman. With climate change, syempre seas are getting higher. Tapos compounded sa pagbaba ng lupa, umaabot talaga yung tubig. Tas pag umulan, sobrang baha talaga. During the course of this project, was this funded? Hindi. So, yung mga ginamit naming data, freely available. Tapos kahit yung method mismo, yung software, open source lang din siya. So, Python. So, free lang. Ayun, since wala siyang funding, it's merely just for parang ano ba, to create an informative
para mag-form kayo ng paper for information purposes para ma-share sa LGUs. Yun yung goal. Yes. So, ano din pala to, part ng thesis Ay! ko. Mas thesis. So, yun yung isang dahilan. Okay. Parang yung INSAR, matagal ko nang inaral. Tapos lagi kong tinatry i-apply sa mga bulkan. Tapos parang recently namin na-realize, why not mga cities? Kasi mas okay siya gamitin doon. So, yun. Yun na lang din naging thesis ko. So, ayun. So, since thesis mo nga siya, syempre, personal siya, if ever may gastos. Yes. Very minimal lang din. At least all the, yung software and the data is available naman freely. So, that eases your burden, kumbaga, noong time na yun. Yun, PC sa office, ganun. So, while doing this research, kasi syempre, tumitingin ka lang ng satellite image sa office or pumupunta ka rin dun sa mismong areas? Magandang talaga na yung mga remote sensing methods natin na validate on the ground. So, may reconnaissance lang siya. So, pumunta ako dun sa Bulacan area. Actually, hindi siya ganun ka-obvious. Naalala ko parang after Karina ata to. Parang mga 1 week or 2 weeks after, may mga parts pa rin na baha. So, parang hindi agad nagsasubside yung tubig. Parang ma-connect mo rin siya doon na, tapos di ba parang may mga news sa Bulacan na laging inaangat yung roads. Kasi laging nababaha. Tapos may mga previous fieldworks na rin na yung mga poso, yung sa groundwater wells. So napapansin nilang umaangat na siya, yung base ng poso. Kasi bumababa na yung lupa. Nakapag fieldwork din ako sa south. Actually, doon may malapit na fault. Tapos, nakita namin may mga cracks na yung buildings, yung road mismo. Hindi na nagagamit yung buildings. Okay. So, at least, meron kayong like first-hand na visual reconnaissance nga as you've mentioned doon sa mga sites na nandun sa paper mo. Pero, aside from this experience, meron ka pa bang ibang challenges na na-experience habang ginagawa mo tong research or thesis mo? I think lack of other data. Kasi isa sa mga sinasabing ang dahilan din ng subsidence, malaking factor ay over-extraction ng groundwater. So actually, wala kaming correlation sa paper ng subsidence and groundwater extraction kasi wala kaming data ng extraction. So, we wanted to correlate it with as many data sets as possible. So, meron kaming land use, satellite imagery, active faults map, pati news kung anong nangyari dun sa area na yun. Meron actually groundwater management plan. So, galing yun sa NWRB. Pero, parang PDF report lang siya. Wala yung mismong data. Pero, yung information from that, yun yung ginamit, yun yung sinulat namin. Na, kunwari, may reported na saltwater intrusion sa part na to. So, kinorelate namin kasi nagsasubside yung area. Tapos, sakto. Or kaya may malapit na fault, posibleng may contribution yung fault sa pag-subside. Yun, sample. So, yun. Kakulangan ng data. Tapos, ano pa ba? Kasi 5 cities yun. So, maganda rin parang may local context ka. May aware ka dun sa local context sa pag-interpret ng subsidence sa area. So, bakit nagsasubside? Yun nga, parang kinorelate namin with other data sets. Yun. Yun yung major challenge, I think. So from all the factors na kinorelate nyo, no, sa ground subsidence and yun nga, yung movement mismo ng lupa, ano yung may pinakamalaking effect? Kasi nga wala kami ng groundwater extraction data. Mahirap na sabi. I would think na
parang speculation, pero groundwater extraction. Groundwater. So, kasi nag-coincide din yung mga areas na nagsasubside sa industrial zones. Most ng area. Kasi mga industrial zones mo, malaki yung requirement ng water. Kasi kailangan nila para matuloy tuloy-tuloy yung operations nila. Ganun din meron sa Dasmariñas, parang sa thesis ko to, wala na to sa paper, pero parang may groundwater wells na na-construct in 2015 to 2016, like sobrang dumami yung mga wells doon. Tapos nag-manifest din siya dun sa subsidy. So, as in, may circular area na nagsasubside sa part na yun. So, yun, nakorelate namin. Residential area naman yun, hindi siya industrial. Meron din isa parang golf course. So, recreational naman. Kaya may mga land use kami dun sa paper. Okay. So, syempre, yun nga, all this time, akala ko kasi, hindi, residential lang yung gumagamit ng groundwater. So, parang nagulat ako nung sinabi mo yung industrial na land use. So, nag-ground waters extraction din pala sila. Akala ko nakatap sila like sa sa water services natin like Maynilad or Manila Water. So, hindi pala. Though hindi ko rin alam kung ilang percentage. Possibly, meron din namang nagtatap sa surface water. Pero baka meron din from groundwater. Yun naman din yung wala kaming data. Oo. Pero ayun nga, you can only do so much din naman with a limited amount of time. Siyempre, kailangan mo din graduate. Yes, yun din. Oo. Pero aside from these challenges, syempre, while doing your research, marami kang memories. Ayan. So let's talk about all these memorable experiences. Let's enumerate the good, the bad, and the ugly. The good, while doing this research, I think kasi may mga times na bumibisita sa office sa UP Resilience Institute. Tapos pinapresent namin yung research na currently wini-work on namin. Tapos actually na-amaze ako na interesado pala yung mga tao dun sa topic ko. Parang nabibigla ako, na-amaze ako na, parang interesting din pala siya. Kasi kapag ikaw matagal mo nang ginagawa yung something, parang hindi na siya surprising sa'yo. Baka nga sawa ka na eh. Pero actually, tapos naging motivation ka rin siya in doing presentations. Alam mo yung, it's not about what you know, it's about what they don't know yet. Tapos ikaw yung magbibigay ng information na yun. Which is, I think yun yung good part dun sa paggawa ng research na yun. Naging pampaboost ng moral din. Maganda tong ginagawa ko. I would imagine kasi nakaharap ka sa computer, sa screen, like nag-ano ka ng mapa. Most of the time. Oo. So, that's a really good or a nice way to break the monotony of looking at your screen, kumbaga. True. So, how about the bad? May bad ba? Wala naman talagang sobrang bad or ugly. Siguro na lang, yung method itself, yung INSAR. Kasi it's a very complex method. Tapos kahit yung mga nakailang years akong inaral to. Tapos, naalala ko nga yung sabi ko, for the longest time, I tried doing it on volcanoes. So, may mga eruptions, tinatry kong gamitin to, na medyo mahirap kasi parang isa sa mga limitations niya, less reliable siya sa vegetated regions. So parang naging, kaya nga better siya i-apply dun sa urban areas. So I think yun yung naging challenging for me, yung INSAR method. Method talaga. I think yun yung bad tsaka ugly. Wala naman super ugly. Wala naman super ugly. Hindi, kasi syempre, hindi madali mag-research. Syempre, you experience both the good and the bad parts of being a scientist. Especially here in the Philippines na konti ang ating opportunities to work basically na available. So,
that's a very good sign na konti yung bad na parang, okay, there are specific... Or masyado lang ba ang positive? Ganun eh. Hindi, kasi parang syempre, we get to talk about how diverse yung fields natin sa science. And there are really some fields na medyo mas challenging in terms of experiences than others. And I mean, from geology people then, I mean, I heard na meron sa sobrang mga bad experiences before. Pero, it's good to have a positive. Mostly ata sa funding, no? Kaya parang tinay din talaga namin na freely available lang yung magagamit na data para mabilis din. So, how long mo siya tinapos? Kasi nag-focus, ito lang yung naging focus ko starting last year. So, mga around a year. Wow. 1 year. Pero matagal ko nang inaaral. Ginagamit sa ibang applications, pati sa work. Pero yung para dun sa metropolitan cities, mga a year. Oh, okay. I mean, relatively, mabilis na siya for a master's. Mabilis. Oo, pero ako, alam mo ba, nakita mo dun sa nag-start ako mag-MS 2014. So, naging goal ko rin talaga yun, bilisan na natin this time. Yeah. Kasi magti-10 year anniversary na ako. 10 years sa UP. Yes. Yan yung totoong sumasampung taon. Oo. Yung suma. Ikaw yung suma. Pero, I mean, natapos mo naman. Natapos mo naman siya. Yes. And congratulations on finishing your master's degree. Yeah. Thank you. Ayun. So, balik tayo sa paper. Siyempre, nabanggit mo kasi yung maraming factors. Kailan ka nag-decide na, I mean, like, okay na siguro to for a master's thesis. Hindi ko nahabulin yung mga ganitong data na wala ako. Kasi parang yung main 3 objectives ko doon, yun nga, deformation pattern and rates of movement. Second, I correlate with other data sets. And then third, I compare siya or evaluate with GPS data. So I think nung na-compare ko na siya doon, na-achieve na namin yung last objective. Yun, parang dinetermine namin, sige, okay na to. And then nung thesis ko, kasi for sa geology, so nagdagdag pa akong more geology. Kasi dun sa paper, 5 cities yun, so mahirap na makakuha ng about geology or stratigraphy sa kada city. So, sa thesis ko na lang ginawa. Siguro mga next paper. Yan. Dagdagan pa. So, ano yung tawag dito? Ano siguro yung conclusion na nakuha mo based on your studies? Like, to summarize everything na ano yung main thing na kailangan i-watch out siguro or bigyan pansin pa ng mga LGUs natin? More on dun sa deformation pattern. So, may map na kasi sila nung city nila. So, ano yung areas na mas mataas yung paggalaw compared sa other areas? Parang ganun. At least makakapag-prioritize sila ng activities nila or kung anong pwedeng gawin para dun sa subsidence na problem. More on dun sa correlation with land use na nakita nga namin na mas nagko-coincide with industrial zones na mayroon din in residential. And then, yung implications sa flooding. Kasi kapag hindi nga na-resolve to, di lalala yung flooding. Yeah. Medyo, yun talaga, yung flooding talaga kasi yung problema. Hindi pa nga namin sinama yung sea level rise na rates. Lalala pa siya dahil dun sa sea level rise. Okay, so nabanggit mo kanina yung maybe on the next paper yung geology or yung stratigraphy ng cities na tinignan mo. So ano pa yung ibang plans mo moving forward with this research? Yun. So bukod sa geology, kung merong groundwater extraction data, yan, madagdag yun for correlation. And then kasi yung satellite images, every 12 days siya
So, actually, pwede mag-update agad ng dataset. So, hanggang 2020 lang na yung napakita namin. Pero, 2021, 2022, pwede na rin mag-update. And then, yun, parang same sa thesis. May geology na included. So, what type of lithology or rocks, ganun. Pwede rin gawin sa other cities nga. Okay. So, pwede pala siyang yearly. Yung Hindi kasi akala ko like you need to have a certain number of years na parang collection siya of years para makita. Hindi naman. As long as may enough images ka, makakagawa ng time series. Actually, sa paper, hindi sila consistent actually na 2014 to 2020. So, dependent siya dun sa method kung anong, kung hanggang saan yung kaya niyang i-output na deformation data. So, pwede pala siya, gawing database na at least accessible sa tao. Or is it available na sa, sa NOAA? Yung raw, sa ngayon hindi pa. By request, pwede mag-email. Oh, okay. Pero yung raw data, available lang siya to the public. Like kung gusto mag-aral din ng INSAR. Oh my God. Pwede mag-download ng raw satellite data. Ano bang basic skills ang kailangan para makapag-aral ng INSAR? Command line. So, pag alam mo mag-Python, may mga software na gumagamit din ng MATLAB. So, programming. Programming pa rin, no? Oo. Ayan, so mga listeners natin na medyo gustong tahakin ang landas ni Miss Jolly, mag-aral na kayo mag-program. Ayun. So, before we let you go, Miss Jolly, we would like to ask you for your advice for aspiring researchers or aspiring geologists or aspiring geohazard specialists na nakikinig. Related sa research. Medyo ano ba? Be like a sponge as a researcher. Ganun. As in, yung mag-soak up at absorb ng as much information as possible the moment you receive them. Actually, issue nga to sa akin kasi kino-consider ko yung sarili kong makakalimutin. Pero actually, you'll be surprised with what our brains can do. Andyan lang yung information. Nakatago lang. Tapos, surprise ka, minsan nagpa-pop up na lang, ay, alam ko pa pala to. Pero, besides dun sa information, try to experience as many things as possible din. Like, kunwari may mga, hindi ko pa na-try, tapos pinapa-volunteer. Kung hindi ko pa na-try, go ako. Pero kung na-experience ko na, parang give chance to others naman. Tapos, din, parang be a sponge din by parang isa-surround mo yung sarili mo with people who can help you. So, parang ina-absorb mo rin yung behaviors at qualities na meron sila. Secondly, first lang pala yun. Secondly, take care of both your physical and mental well-being. Actually, kung meron man akong number one priority, yung health ko yun. And those of my loved ones. So, medyo cliche, pero may health benefits talaga doing exercises and practicing mindfulness. So, parang it's a good thing na recently more and more people are into running, diba? And working out. So, nowadays. So, yun. Physical and mental well-being. And then, lastly, use technology or digital tools to your advantage. So, parang ako yung mga references ko compiled na unorganized using a reference manager. So kung gagawa akong citations or bibuild ko ng bibliography ko, mabilis na lang, automatic na siya. And then sa office, meron kaming pag gumagawa kami ng long reports, meron kaming software na ginagamit na LaTeX. So it's for typesetting. So siya, parang pinapa-focus ka na dun sa content. Instead na aayusin mo pa yung formatting. Mukha lang siyang intimidating kasi parang coding din. Pero napapabilis niya yung buhay mo. And then ngayon, may AI na rin. May mga AI tools na rin. So, automate ng research techniques.
Ayan. I So, think yun lang naman. 3 points. Be a sponge, be a sponge, prioritize your health, Take health, yes. and use Tapos technology. or digital tools. Wisely dapat, no? Wisely, yes. Ethically, mga ganun. Oo. Kasi, syempre, alam mo naman, pwedeng, double-edged sword ang technology. Yes, yes. So, with that, Miss Jolly, do you have anything to promote or advertise para sa ating listeners? More on yung activities lang din ng UP Resilience Institute. So, kung interested kayo in learning about disaster preparedness and climate action, so si UPRI and UP Open University, na-launch nila tong massive open online course called The Basics of Resilience. So, ongoing na siya ngayon. Need lang mag-enroll. Tapos, actually, meron na siyang second course. So, risk parameters, hazard assessment, and framework and policies on disaster risk reduction, climate change adaptation courses. So, free yung mga ayon if gusto nyo matuto. Enroll lang. Pwede ko i-share yung link later. Ay, sige. Ipasama natin sa sa caption. Pero interesting Kahit ako kahit ako kailangan ko rin. Parang interesado din ako matuto. Free course. And ano siya? Parang self-paced ba to? Or parang mga Coursera din. May deadline lang. Pero kayang-kaya. Okay. So maka interesting. So guys, if wala kayong masyadong ginagawa, bored. Yes. Gusto niyo matuto. Yeah, this is free. Yun. So with that, Miss Jolly, thank you very much for gracing our podcast. We really learned a lot and medyo eye-opening yung iba mo sinabi with regards to the current state of our metropolitan cities. So, ayun. Thank you very much, Miss Jolly, and to everyone listening. Thank you so much. Sana marami kayo natututo. Marami yan, for sure. Okay, so yan. Until the next episode. Bye, everyone. Bye!